Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Danilo. Taong 1960, Cebu. Nagsimula ang lahat ng lumipat ng tirahan si Danilo. Kakabagong kasal pa lamang, pero kinakailangan ng makipagsapalaran sa ibang lugar sa kadailanang pinalayas ng biyanan. Sa katunayan, hindi maganda ang ugnayan. Pinanganak na dukha itong si Danilo, samantalang laki sa karangyaan ang babae. Mataas ang tingin sa sarili ng mga magulang. Hindi makakapayag na may tali ang unika iya sa katulad niya. Isa pa, mas matanda siya ng 10 taon. 30 anyos. 20 anyos naman ang asawang babae. At dahil walang kaanak sa Isabela, napilitang bumalik ng Cebu. Wala ring sariling pamamahay, kaya nanuluyan na lamang sa tahanan ng yumaong lolo. Masasabing abandonado ang tahanan dahil dekada na ang lumipas, magmula nang namayapa ang ninuno. Sa lugar na ito, 2 bahay lang ang makikita. Malawak ang lupain, subalit lahat ng ito nakapangalan sa yumaong matanda. Ilang metro, makikita ang isang kubo na pinamamahayan ng mag-asawang Lagring at Tino. Marami lang nagtataka sa itsura ng mga ito. Hindi akma ang edad sa kanilang pisikal na itsura. Pero kapag naaalala ang usaping aswang sa lahi nila, hindi na lamang nagsasalita ang mga tao sa lugar. Mahal, sigurado ka na ba dito tayo titira? Hindi naman sa ayaw ko. Nag-aalangan lang para sa kaligtasan ng magiging anak natin. Yung mag-asawa sa kubo. Ang sama ko makatitig eh. Hindi ba naikwento mo sila noon? Malinaw ang pagkakasabi mo na aswang sila. Tapos kanina, parang kumpirmado nga eh. Wika ni Brenda. Mahal, kahit ganyan sila, hindi naman basta-basta nananakit. Kung masama sila kagaya ng iniisip mo, malamang dapat pinatay nila si Lolo. Hindi naman nangyari eh. Naikwento pa nga ni Lolo na kapag nagkakaroon siya ng problema, sila pa ang unang tumutulong. Tapos sa gawain dito sa taniman, nariyan sila, handang umalalay. Tugon ni Danilo. Ganun ba? Sa Isabela may ganyan din namang klase ng nilalang. Alam ko may masama at meron ding mabuti. Pero sa kalagayan ko ngayon na nagdadalang tao, hindi talaga maiwasang mag-isip eh. Siyempre no, kahit ano pang mangyari, mabango sa kanila ang bata na nasa sinapupunan. Huwag kang mag-alala. Kakaibiganin ko sila para hindi mangyari ang naiisip mo. Mahal, magtiwala ka lang. Magiging mabuti ang Diyos sa atin. Poprotektahan tayo sa usaping ganito. Sa kabilang banda, nababahala din si Danilo. Sa katunayan, hindi niya alam na nasa lugar pa ang mag-asawa. Sa tinagal ng panahon na hindi nakauwi, naisip na baka lumipat na ang mga ito o hindi kaya nasawi. Kaya masyadong kampante na bumalik sa lupain ng ninuno. Pagkatapos maalalayan ang asawa sa silid, lumabas si Danilo para pagmasdan si Mang Tino na nag-aararo. Kung tutuusin, lupain pa rin ng yumaong lolo ang sinasaka. Patuloy pa rin nagtatanim para sa kabuhayan. Nag-iingat din ang mga ito kung ano ang bahagi ng lupa na binigyang permiso ng yumao. Hanggang doon lamang sila. Hindi lalagpas o lalapit sa tahanan kapag hindi sinabi. Maya-maya pa, naisip ni Danilo na lumapit para umpisahan ang pagbuo ng ugnayan. Magandang hapon po sa inyo, Mang Tino. Naalala niyo pa ba ako? Bata pa ako nung dumalaw dito eh. Ngayon malaki na. Duda ko naaalala niyo pa ako. Ikaw si Danilo, ang nag-iisang apo ni Mang Josepino. Hindi kita makakalimutan dahil may ginawa ka noon sa pamilya ko. Napabuntong hininga si Danilo. Diretso sa mga mata ang titig ng matanda
na nagdulot sa kanya ng kaba. Idagdag pa ang sinabi nito na hindi maunawaan. Kamusta na po pala? Mabuti naman po nandito kayo kahit papano may tao dito sa lupain ni Lolo. Wika ni Danilo. Sinubukang ibay ng usapan, subalit ipinagpatuloy lamang ito ni Mang Tino. Matagal kitang inantay. Magmula sa araw na yon, hindi matigil ang tanong ko. Naisip ko, kumusta ka na kaya? Wala bang nangyari sa'yo? Hindi madali ang ginawa mo noon, kaya hindi ko maiwasang mag-alala sa bawat araw na lumilipas. Bakit po pala? Ano bang ginawa ko noon? Wika ni Danilo. Halos ibulong na lamang ang salita dahil sa kilabot. Lalo siyang kinabahan dahil hindi sumagot ang matanda. Ngumiti lamang ito at nagpatuloy sa pag-araro. Kamot ulong tumalikod na lang din si Danilo. Pagkakaibigan ang gustong mangyari, subalit iba ang binigay sa kanya ng matanda. Panay buntong hininga habang tinatanaw ang nag-aararong si Mang Tino. Sumusulyap din ito, bagay na lalong kinagulo ng isipan. Sinubukang alalahanin ang nakaraan. 2 beses lang siya nakapunta sa lugar. Nung una ay kabataan, nung sanggol pa lang. Pangalawa, nag-edad 10. Ilang araw ang tinagal. Ginawa lamang ay maglaro ng maglaro. Naalala na napadpad sa kubo ni Mang Tino pero wala namang naganap. Tumakbo pa siya palayo dahil sinita ng asawa nito. Napailamo siya ng mukha dahil walang maalala. Baka pinagtatawanan niya lang ako Hindi kami magkakilala pero siguro binibiro lang ako niyan. Sinusubukan lang yata ako Wika ni Danilo sa sarili. Pagsapit ng gabi, naganda ang mag-asawa sa pagtulog. Nakaiga na si Brenda, subalit hindi makapagpahinga. Maya-maya pa bumangon sila, tumambay sa kusina. Nakikinig lamang sa takbo ng oras hanggang sa napansin ang kakaibang tunog. Sinubukang baliwalain sa pag-aakalang may naligaw na aso. Kaso nga lang, dahan-dahang nag-iba ang tunog. Malalim na boses na parang atungal. Mahal, parang hindi na to maganda. Nag-iiba yung pakiramdam ko. Hindi kaya aswang yan? Wika ni Brenda. Hinahagod ang umbok na tiyan. Nahihirapan na rin siya sa paghinga. Naging alisto si Danilo. Kumuha ng patalim. Hawak ang kamay ng asawa habang tinitingala ang yero na unti-unting nayuyupi. Hindi nagtagal, may tumagos na kuko. Nagulantang, hindi makakilos. Naagaw din ang pansin na may tumawag mula sa labas. Walang iba kung hindi si Mang Tino. Kaibigan, huwag kang magkakamali na gambalain na mag-asawa. Kilala kita. Kung ayaw mong ibulgar ko sa mga tao ang pagkakakilanlan mo, mas mabuti pang umalis ka na. Baka hindi ako makapagtimpe. Malakas na pag-angil ang sinagot. Hindi bumaba ang nilang. Muling binantaan si Mang Tino. Sa kabutiang palad nadaan sa usapan. Maya-maya pa napilitan itong umalis. Pero bago yun, binaklas ang yero. Ay pasensya na kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahalang mag-ayos ng nasirang bubong. Bukas na bukas, gagawin ko kaagad. Hindi nakapagsalita si Danilo. Tumango lamang. Naguguluhang nakatitig sa matanda na nagsimulang lumakad palayo. Mahal, kinukutuban na ako Baka asawa lang din niya yun. Sabi ko na nga ba hindi magiging payapa ang buhay natin sa lugar na to. Lumipat na lang kaya tayo. Bahala na kung sa kubo lang basta walang kapitbahay na aswang. Mahalinaan mo ang boses mo. Sensitibo ang pandinig ng mga yan, baka marinig pa tayo. Gustuin ko mang lumipat, hindi pwede. Wala pa tayong ipon.
Hihintayin ko na lang na maayos ang papeles sa lupa na iniwan sa akin ni Lolo. Kapag nabenta yon, may pera tayong magagamit. Ay nako, yan din ang problema natin eh. Wala tayong pera kaya hindi makatira sa mas maayos na lugar. Kung sana talaga mayaman tayo, hindi na magkakaganito eh. Hindi ko naman sinisisi yung sitwasyon natin. Sana wag mong masamain ha. Hindi ganun yung gusto kong ipaiwatig sa'yo. Alam ko, pero tama ka rin naman. Kung sana mayaman lang tayo, maayos sana ang pamumuhay natin. Pero wag ka mag-alala, kahit ganito tayo, sisiguraduhin ko magiging maayos ang buhay mo at ng anak natin. Napabuntong hininga si Danilo. Hindi maiwasang maisip ang sinabi ng asawa. Siya ang nagpumilit kay Brenda na magsama silang dalawa. Pagkatapos ng insidente, hindi na makatulog si Danilo. Nakatanaw sa bintana, diretso ang tingin sa kubo ni Mang Tino. Umiiwas din kapag sumusulyap ang matanda. Nang matapos bumaba ito, harapan siyang kinausap. Siguro puro katanungan ang naiisip mo magmula kagabi. Magtanong ka. Sasagutin ko ang lahat para malinawan ka. Napabuntong hininga si Danilo. Gusto mang magtanong, may parte ng pagkatao na sinasabing wag na lamang. Kaso nagpumilit itong si Mang Tino kung kaya't bumigay si Danilo. Yung aswang po, bakit sobrang takot sa inyo? Magkakilala po ba kayo nun? Sinasabi ko na nga ba yan ang una mong itatanong? Iho, ang isa sa pinakamabisang panakot sa aswang. Ano man ang lahi, sabihin mo lang na kilala mo sila kahit hindi naman. Ikaw ba? Gusto mo bang malaman ng tao na isa kang aswang? Syempre hindi, di ba? Maniniwala po kaya? Ganyan ba sila kamangmang para paniwalaan ang salitang yan? Sa nangyari kagabi, sa tingin mo ba hindi gumana? Ano pa ba ang tanong mo? Tapos ko nang ayusin yung bubong. Babalik na ako sa pagsasaka. Bakit nyo po ginawa yon? Kauri nyo naman yung aswang ah. Bakit hindi nyo na lang hinayaan na salakayin kami? Pabor pa sa inyo yon. Pasimpleng ngumiti si Mang Tino. Tinapik sa balikat si Danilo at saka nilampasan. Naguguluhang tinanaw ang papalayong matanda. Maya-maya pa, pumasok nang magtawag ang asawa. Nagulantang dahil puro dugo ang paanan nito, mula hita hanggang talampakan. Naluluwa si Brenda, panay sabi na nakunan. Sa palagay naman ni Danilo, ito din ang nangyari, batay sa dami ng dugo. Hindi mapakali dahil nasa higaan lang naman ang asawa. Hindi natisod, hindi nadulas, o kahit anong dahilan para magkaganito. Maayos din ang kondisyon nito kanina sa paggising. Sa kalagitnaan ng pag-iisip, sumagi ang presensya ni Mang Tino. Wala sa sariling bumunot ng itak at sinugod sa tahanan. Naabutan ang matanda na naghahanda ng araro. Hindi alintana ang taas ng bakod. Inakyat ito. Tinarak ang patalim sa nakatambak na puno ng saging. Maluwag naman yung pagkakabukas ng trangkahan talagang umakyat ka pa sa bakod. Masyado kayatang agresibo ah. Sa astahan mo parang papatay ka ng tao. Anong problema, Danilo? Huwag mo sabihing hindi mo alam ang sadya ko ngayon. Anong ginawa mo sa asawa ko? Maayos ang kondisyon niya kanina. Pero nang pumunta ka nang ayusin ang bubong, nakunan siya. Anong ginawa mo? Pinatay mo ang anak ko! Magholos dili ka, Danilo. Naroon ka buong oras ng pagtatrabaho ko. Ni hindi mo inalis ang tingin sa akin. Bukod sa pag-ayos ng bubong, may napansin ka bang kahina-hinalang kilos mula sa akin? Natigilan si Danilo. Walang maisip na sagot. Biglang nahiya dahil kung tutusin, nakita niya ang kilos ng matanda. Gayunpaman may bahagi ng pagkatao na nagsasabing misteryoso ang galaw ng nilalang. Kaya naman, hindi nagpatinag sa anumang sinabi nito.
Oo, naroon ako ng buong oras ng pagtatrabaho mo pero ang tanong, talaga bang hindi mo ginawa yon, Manong? Alam nating pareho kung paanong kumilos ang aswang na katulad mo. O baka naman habang nililingat mo ang atensyon ko, palihim na kumilos ang asawa mo. Hindi ba? Pareho naman kayong aswang. Tumawa ng malakas ang matanda. Naagaw nito ang atensyon ng asawa na hindi napigilang makiusisa sa nagaganap. Naging alerto naman si Danilo dahil ngayon kaharap na ang mag-asawang aswang. Tina, pinagtatawanan mo ba ang bata? Iha, wag mong pansinin ang taong yan. Nagiging baliw yan paminsan. Ano ba ang sadya mo? Ako na lang ang kausapin mo. Wika ni Manang Lagring. Lagring, wag kang mangialam dito. Nagbibiro kasi tong si Danilo kaya naman natatawa ako eh. Hindi naman masyadong seryosang usapan kaya kami na ang bahala. Pumasok ka na uli at magpahinga. Kilala kita. Subukan mong paglaruan ng bisita. Malalagot ka sa akin. Umayos ka. Nang makaalis ang asawa, seryosong tumitig si Mang Tino. Iho, pareho tayo may asawa na gustong alagaan at protektahan. Pakiusap tama na ang paratang. Huwag mong hintayin na umabot sa punto na pareho nating hindi magugustuhan. Sa hindi malamang dahilan, umurong ang dila ni Danilo. Hindi mawari kung ano ang nararamdaman. Subalit sigurado, nauunawaan ang kondisyon ni Manang Lagring. Mabilis lang ang pagharap dito pero naintindihan kagad ang paywatig. Hindi lang ng emosyon kung hindi ng kilos. Bago tumalikod si Mang Tino, humabol ng tanong. Ano po bang meron sa asawa nyo? Bakit parang masyado siyang nangihina? May sakit po ba siya? Ang mabuti pa siguro, balikan mo ang asawa mong si Brenda. Asawa mo nangangailangan ng tulong. Siya ang asikasuhin mo. Dito na bumalik sa ulirat si Danilo. Nagmamadaling bumalik ng tahanan. Nakita ang asawa na wala ng malay. Dali-dali itong kinarga at dinala patungo sa bayan. Walang doktor sa ospital, kaya ang mga nurse na lamang ang umasikaso. Pinauwi rin kagad ng umayos ang kalagayan. Katahimikan ang namayani pagbalik ng bahay, humagulgol sa nangyari si Brenda. Hindi matanggap ang pagkawala ng anak. Nagdadalamhati din si Danilo, subalit okupado ang isipan sa dahilan ng kaganapan. Maya-maya pa, hindi na kayanan ang pananahimik. Lumabas ng tahanan, piniling alamin ang kilos na mag-asawang Tino at Lagring. Tanaw ang mga ito na masayang nagtutulungan sa pagsasaka. Si Mang Tino ang nag-aararo, samantalang naagaw ang pansin ni Danilo sa asawa nito. Kung kanina maputla, mahina at halos pasuray-suray maglakad, ngayon nagtatanim ng binhi si Manang Lagring. Aktibong aktibo. Akala mo hindi masama ang kalagayan kanina. Sa puntong ito, iba ang takbo ng pag-iisip. Wala sa sariling lumapit para mang-istorbo. Ilang oras pa lang ang lumipas. Masyado naman yatang mabilis ang epekto ng gamot sa inyo. Manang Lagring, ano po ang ininom nyo? Para yung gamot na yon ang bibilihin ko kung sakaling magkasakit kami. Iho, parang ang bastos na ng bibig mo ngayon ah. Hindi porket lupain ito ng lolo mo, basta ka na lamang papasok. Inapakan mo pa ang binhi. Ano bang problema mo? Pag-usapan natin para pareho tayong malinawan. Hindi ganito, susugod ka na lang bigla kung kailan mo gugustuhin. Hindi naman ako susugod kung walang dahilan. Aminin nyo na. Kayo ang dahilan kung bakit nakuna ng misis ko ang buhay ng anak ko. Ginamit mong gamot para dyan sa nanghihina mong asawa. Sa puntong ito, hindi na nakapagtimpi si Mang Tino. Naubos na ang pasensya kung kaya't nagmamadaling lumapit. Kaso nga lang, humarang kagad si Manang Lagring.
Alam kong alam mo ang tungkol sa pagkatao namin. Pero sana magtira ka ng kaunting respeto. Anong katibayan mo para batuhan kami ng paratang? Sa susunod ka naming kakausapin kapag may dala kang ebidensya. Wika ni Manang Lagring. Pinilit nito ang asawa na umalis. Subalit nang matigas si Mang Tino at hinarap si Danilo. Hindi kita magawang patulan kahit gustong gusto ko na eh. Marahil siguro dahil ito sa pagpapahalaga ko sa iyo maumong lolo. Malaki ang pagkakautang ko sa kanya dahil sa dinabi-dami ng tao sa lugar na ito, siya lang ang nagkusang tumulong sa amin. Libre lahat. Kubo, lupa, sakahan. Sana naman, huwag mong intayin na masagad ang pasensya ko. Kung alam mo lang kung gaano kitang gustong saktan. Ano ba? Wag mo nang patulan. Hindi sigurado ang bata sa sinasabi niya kaya walang silbi kung papatulan mo. Tigil na! Iho, mag-usap na lang tayo kapag pareho ng kalmado. Hindi tayo magkakaintindihan kung parehong galit. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami tatakbo. Dito lang kami. Kapag handa ka lang makipag-usap uli, kumatok ka lang dito. Halika na, Tino. Napailing na lamang si Danilo. Sa galit pa'y sinira ang nakatambak na mais sa tabi. Hindi na kontento. Tinawag si Mang Tino. Naghamon ng naghamon. Subalit walang sumagot. Nang mapagtantong hindi papatol ang mag-asawa, mabigat ang loob na umuwi. Sa bahay pinagpatuloy ang galit. Saka lang kumalma nang mapansin ang asawa. Wala itong emosyon. Nakatitig sa kawalan. Lalong bumigat ang kalooban. Niyakap ang asawa. Nakiramay sa dalamhati nito. Habang nasa ganong sitwasyon, nabulabog sa ingay mula sa labas. Naalerto dahil ito ang kaparehong tunog ng aswang na sumalakay nung unang gabi. Nataranta si Danilo. Gasera't sundang. Hindi nakakilos ng lumakas ang tunog. Maya-maya pa nayupi ang yero, sinunda ng sapilitang pagbaklas. Naghalo ang angil at sigawan. Diyos ko, Danilo, ano bang nangyayari? Impyerno ba tong lugar na to? Para oras-oras tayong salakay ng kampo ng demonyo. Ayoko na dito. Lumipat na tayo. Huwag ka maingay. Malalaman yan kung saan tayo nagtatago. Huwag ka mag-alala dahil hindi kita papabayaan. Mahal, sa sitwasyong ganito wala nang silbi ang puro salita. Hindi uubra ang tapang mo kung nasa bibig lang. Nawala na yung anak natin dahil sa pangyayari. Sapat na dailan na yan para umalis na Napatigil sa pagsasalita nang humagalpak ang bahagi ng bubong sa mismong harapan. Hindi nakagalaw. Nakipagtitigan sa halimaw habang nanginginig sa takot. Huli na nang mapagtanto. Humandusay sa tabi ang asawa. Duguan. Kinalmot sa muka. Dito natauhan. Kumilos para sana gumanti. Kaso nga lang walang laban. Pasimple siyang binalibag. Tumagos sa bintana. Gumulong sa lupa. Hindi nakabangon dahil dumagan kagad ang nilalang. Tinanggap na ni Danilo ang kaganapan. Bukal sa kalooban ang kahihinatnan sa kamay ng aswang. Pero ang hindi inasahan, may isa pang halimaw. Hindi mawari kung matutuwa o mas lalo pang matatakot dahil dalawa na ang mga ito. Gayunpaman, gumapang palayo para daluhan ang asawa. Sa labas naman, nagpangbuno ang magkauring nilalang. Matapos patigilin ang pagdurugo, inalalayan ni Danilo ang asawa palabas ng tahanan. Wala nang rason para manatili sa lugar. Dali-daling umalis kaso hindi pa nakakalayo. Humarang ang halimaw. Aatake na sana. Mabuti na lang alisto ang isa at tinangay palayo. Iha, dito muna kayo manuluyan sa amin. Ligtas kayo sa tahanan. Halika kayo. Wala nang oras para mag-isip. Kaligtasan ng mag-ina mo nakasalalay dito. Labag man sa kalooban, walang nagawa si Danilo kung hindi pumayag sa alok ni Manang Lagring
Nang makapasok sa loob, may hinang tunog mula sa mga aswang na lamang ang naririnig. Hindi rin nagtagal, unti-unting pumayapa ang lugar. Sa napapansin ni Danilo, maayos naman ang tahanan ng mag-asawa. Normal ang mga kagamitan. Maliban na lang sa altar na puno ng mga bote ng langis. Hindi rin maitatanggi ang amoy. Hindi naman matapang, tama lang na maamoy paminsan-minsan. Napapatanong na rin nang hindi mahagilap si Mang Tino. Manang, nasan po ba ang asawa nyo? Huwag niyong sabihin na siya yung umekse ng halimaw. Kinakabahan si Danilo habang nagtatanong. Akala ko ba, alam mo na ang katauhan namin? Si Tino magpapaliwanag ng kaganapan. Sa ngayon, nakasalalay sa desisyon mo ang kaligtasan ni Brenda at ng anak mo. Kung pahihintulutan mo kung gamutin sila, kaya kong isalba ang buhay ng mag-ina. Kung ayaw mo naman, hindi kita pipilitin. Teka, anak ko. Bakit nyo nasabing anak ko? Nakuna na nga ang asawa ko. Yan ba ang sinabi ng ospital? Hindi naman ganyan ang nakikita ko. Kumakapit pa sa sinapupunan ang bata. Kung hindi ka magpapasya, baka huli na ang lahat. Naguguluhan man, wala ring nagawa si Danilo kung hindi samang-ayon. Nasa bingit ng kamatayan ang asawa. Ni hindi na ito makaintindi anuman ang sabihin. Nakatitig na lamang. Nasunda ng tingin ang matanda. Naghahanda na mga gamit. Hindi rin maiwasang mag-alala dahil gumamit ng langis at salita na hindi maunawaan. Ginamitan na rin ito ng laway. Hinilot ang tiyan ng asawa na kung madidiin ay liliyad. Hindi lang yun, muling magdudugo. Pinigilan ang manang kaso hindi makapalag ng pumasok si Mang Tino. Halos subot-hubad dahil kakabalik lamang sa anyong tao. Ako ang tulungan mo. Hayaan mo ang asawa ko. Alam niya ang ginagawa niya. Kinaladkad siya ni Mang Tino sa labas. Hindi nakakilos sa kinakatayuan ng masipat ang nakahandusay na nilalang. Bali ang liig, braso at binti. Maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naging pataba sa pananim ang dumanak na dugo. Sakalang natauhan ng hagisan ng pala at bareta. Anuin ko naman ang mga to. Anong balak mo? Ipapapatay mo sa akin yan. Hindi ako mangingialam, ano? Anong papatayin mo dyan? Patay na yan. Ang mabuti pa, sumunod ka na lang sa akin. Pasimpleng kinarga ni Mang Tino ang bangkay. Dire-diretso ang lakad patungo sa gitna ng talayban. Sakalang kumilos si Danilo nang sigawan ng matanda. Dali-daling lumapit, natatarantang nagukay. Tagaktak ang pawis habang pinapanood ang matanda. May sinasambit na kung anong salita habang sinasabuyan ng itim na apog ang bangkay. Pagkatapos nun, walang pasabing sinindihan. Sumiklab ang apoy, patuloy pa rin sa pagsambit ng mga salita. Dumistansya si Danilo dahil nangangamoy ang katawan. Tahimik sa buong oras. Nanonood lang din si Danilo hanggang sa matapos si Mang Tino. Ilang oras ang ginugol. Hindi rin malaman kung bakit nanatili. Kung tutuusin ay pwedeng umalis dahil hindi naman nakatingin ang matanda. Subalit ito siya. Inaantay ang susunod na sasabihin. Nang matapos si Mang Tino, bumaling sa kanya katulad ng inaasahan. Kapag nakapatay ka ng aswang, wala kang ibang gagawin kung hindi i-dispatcha ang katawan. Hindi yung iiwan sa malayong lugar o hindi kaya ipapaanod sa ilog. Ang mas mabisang gawin, sirain ang katawan, sunugin. Bakit kamo? Para wala nang takas sa kamatayan. Ang mga aswang kasi may posibilidad na bumalik sa buhay kahit sigurado ka namang tumigil na ito sa paghinga. Misteryoso ang takbo ng aswang kaya mas mainam na makasigurado. Wika nito. Sinimulan ang pagtambak ng lupa sa hukay. Tumulong na rin si Danilo. Bakit parang may nararamdaman ako, ha?
Parang nagpapasa kayo ng tungkulin. Kung sakali mang mangyari yon, kung sakali mang mamatay ako, alam mo na kung anong gagawin. Binilisan na lamang ni Danilo ang pagtambak ng lupa. Nang matapos sila, nagmamadaling bumalik ng tahanan. Hindi naabutan ang eksaktong ginawa ni Manang Lagring sa asawa, subalit maayos na ang pakiramdam nito. Nagpapahinga sa kabilang kwarto. Hindi na muna kinausap ang matanda. Alinsunod sa salita ni Mang Tino. Sa napapansin dito, pilit ang ngiti. Nangihina. Papikit na ang mga mata. Nang magkanya-kanya sa pagpasok ng silid, sakalang naging payapa ang pag-iisip ni Danilo. Yakap-yakap ang asawa sa pagtulog. Sa sobrang himbing, hindi na malayan ang oras. Tanghali na nang magising. Nagmamadali sa pagbangon dahil wala sa tabi ang asawa. Naabutan nito, nakikipag-usap kay Manang Lagring. Kung kagabi, mahinang-mahina ang matanda. Ngayon naman nag-uumapaw ang lakas. Nagtawag pa nang makita siya. Nasunda ng tingin ang bitbit ni Mang Tino. Nagmula ito sa labas. Dala ang platong puno ng inihaw na karne. Sa ideya nakasalo sapag ang mag-asawang aswang. Napalunok na lamang si Danilo. Bago pa magsalita, nahulaan na ni Mang Tino ang sasabihin. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ito ang panahon para bulgara naming ipakita sa iyo ang kinakain namin. Karne yan, natural na karne ng baboy. Magkasama ang asawa mo at asawa ko sa pagbili nito. Nagtungo sila sa palengke kanina. Maimbing ang tulog mo, nakakayang istorbohin kaya hindi na nakapagpaalam. Wala ka rin dapat ipag-alala dahil ligtas sila pareho. Mahal, totoo ba? Hindi maayos ang kalagayan mo kagabi tapos pumunta ka ng bayan. Malayo-layo yun ah, naglakad ka ba? Uy mahal, naririnig nila yung boses mo, ano ba? Noong unawaan ko nag-aalala ka, pero maayos na ako. Sumama ako kay Manang Lagring para meron siyang katuwang. Bilang kabayaran sa pagtulong sa atin. Wala nang libre sa panahon na to ha, lahat may kapalit. Kumunot ang noo ni Danilo. Hindi man malinaw ang pagkakasabi ng asawa, nagkaroon pa rin ng ideya. Hindi maiwasang titigan ang kilos sa mag-asawa. Pero muli, nahuhulaan ni Mang Tino. Danilo, ang sama ng tingin mo sa amin ah. Kung hindi ka sang-ayon sa ideya na kasalong aswang, pwede ka namang umuwi sa inyo. Hindi naman kami namimilit dito. Tino, ano ka ba? Huwag mo nang pangunahan. Ikaw tong nagsisimula eh. Nasa harapan tayo ng hapag. Kaunting respeto naman sa pagkain. Iha, pasensya na kayo sa asawa ko ha. Ganito lang talaga siya eh. Sige na, kumain na kayo. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo ang lasa. Kaya nandito ang asin at iba pang pangtimpla. Ano ba mahal? Huwag ka na mag-inarte. Magtiwala tayo sa kanila. Brenda, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sinong matino magtitiwala sa aswang? Hindi natin alam kung anong plano nila. Baka ngayon kumakain tayo kasama sila, tapos mamaya tayo naman ang kainin nila. Hindi mo ba naisip yon? Kung ganyan nga, bakit nila tayo tinulungan? 2 beses na oh. Una, nung sinalakay tayo sa bahay. Pangalawa yung kagabi. Kung gusto tayong biktimay ni Manong at Manang, sana unang gabi pa lang ng paglipat natin dito. Magtiwala ka naman, kumain ka na. Napabuntong hininga si Danilo. Hindi maunawaan kung ano ang nangyari para magbago ang tingin ng asawa sa 2 matanda. Nung una, ito pa mismo ang kumontra sa ideya na may kapitbahay na aswang. Pero ngayon, ito na ang nagpupumilit na makisama. Nakiayon na lang din sa kaganapan, subalit hindi kinalimutan, matyagan ang kilos ng mag-asawa. Sa paglipas ng oras, naguguluhan si Danilo kung ano nga ba ang intensyon ng mga ito. May pagkakataon kasi na masama ang titig, pero madalas maayos ang pakikitungo.
minsan na ring naramdaman na tanggap sila sa tahanan. Yung tipong para bang mga magulang na. Kaso nga lang, hindi may tatanggi ang katauhan ng mga ito. Bagay na ikinabahala pa rin ni Danilo. Nang mapansing napapalagay ang loob ng asawa kay Manang Lagring, tinawag ito at pasimpleng sinita. Mahal, parang hindi na maganda ang nakikita ko. Paano mo nagawang makipag-usap sa taong may lahi? Teka, bakit ba tayo nandito eh? Nandoon lang ang bahay natin. Umuwi na lang tayo. Mahal, alam kong natatakot ka. Dahil nandito tayo sa tahanan ng... Alam mo na. Pero gayon pa man, gusto kong sabihin na panahon na para baguhin yung tingin sa kanila. Oo, aswang sila. Pero may natitirang kabutihan sa pagkatao nila, oh. Hindi sila masama katulad ng iniisip mo. Kung makapagsalita ka, parang ako lang ang nag-isip ng masama laban sa kanila. Ganun ka rin naman ah. Anong nangyari ngayon? Bakit biglang nagbago? Anong ginawa nila para maging ganyan ang isipan mo? Umamin ka. May ginawa ba sila? Mahal, kakasabi ko lang. Huwag nating pag-isipan ng masama sina Manong at Manang. Isipin mo ha, sa dinami-dami ng kampo ng demonyo, sila ang bukod tangi na naiiba sa lahat. Kung masama ang karamihan, nabibilang sila sa mabubuti. Tama na ang pagsasalita laban sa kanila. Baka yan pa yung dahilan ng ikapahamak natin eh. Magpapaalam lang ako kay Manang Lagring ha. Intayin mo ko dito. Napabuntong hininga si Danilo habang nag-aantay sa labas. Napansin ang anino ng kung sinong malapit sa tahanan. May kalayuan kaya hindi gaanong malinaw ang muka. Gayunpaman, klaro ang kilos na nagmamatsyag sa paligid. Hindi lang yun. Nakuha pang pumusit sa loob. Dito na alerto. Dali-daling tinakbo kaso walang naabutan. Ang naroon lang, bukas sa bintana kung saan pumasok at dumaan ang hindi kilalang lalaki. Maya-maya pa, dumating si Mang Tino, sumunod ng hindi namamalayan. Sino ang pumasok? Nakilala mo ba? Hindi mo yata sinara ang bintana. Madaling nakapasok eh. Sa tingin niyo po ba magagawa ko pang isarado ang lahat ng daan sa nangyari nung gabi? Manong, sabihin niyo nga sa akin, wala ba talaga kayong kinalaman sa nagaganap? Hindi ako kumbinsido na ang pagsabi ng salitang kilala kita sa aswang ay sapat na upang mataboy sila. Baka naman talaga nag-uusap kayo. Malay ko, baka hudyat mo yun para umatras siya dahil naaktuhan kayo. Sinasabi mo bang kasabwat ko ang aswang na sumalakay sa inyo? Kung ganun man, sa tingin mo ba, papatayin ko siya kung magkakuntsaba kami? Iho, mahirap magparami ng lahi sa panahong ito, kaya wala sa bokabularyo ng kauri namin ang pumatay ng kapwa. Hindi ko alam kung paano ko mag-isip pero sinasabi ko, wala akong kinalaman dito. At wag na wag mong pag-iisipan ng masama ang asawa ko. Tungkol pa sa asawa mo, may napansin ako eh. Baka ginagamit mo lang ang asawa ko para gamutin ang asawa mo. Nagbago ang reaksyon ni Mang Tino nang marinig ito. Maging ang emosyon ng mga mata, aakalain mong manlalamon ng buhay. Sa sandaling magkakasubukan na sana, naagaw ang pansin nang may umangil sa hindi kalayuan. Sabay na nagtungo, naabutan ang bakas ng dugo sa lupa at mga dahon. Hindi napigilan ni Danilo ang sikmura nang masipat ang nakakalat. Lamang loob, nakapaibabaw pa ang iilang hibla ng buhok. Maya-maya pa, hinabol ni Mang Tino ang isang lalaki na nagmamadali din sa pagtakbo. Sumunod dito, hindi na nagulat ang makitang nag-uusap ang matanda at estranghero. Hindi man narinig, siguradong magkasabwat ang dalawa. Hindi na nag-intay ng mangyayari, nag-impake at minadali ang asawa. Kaso nga lang, hindi rin nakalabas ang tahanan matapos mapansin ang umaaligid. Nagkukubli sa mayayabong na talahib. Nasipat si Manang Lagring. Lalapit sana sa bahay pero hinarangan. Bago makakilos, tinangay ito kung saan.
Naging malinaw kung anong klase ng nilalang ang nagmamatyag. Amoy usok na nakikipagsabayan sa hangin. Maya-maya pa, sigaw ni Manang Lagring ang maririnig. Diyos ko, na paano si Manang? Mahal, tulungan mo si Manang! Anong tulungan, Brenda? Sarili naman natin ang isipin. Wala tayong ideya kung bakit yan nangyayari. Malay natin, yung dalawa ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Damay tayo dito. Magmanali ka na riyan. Aalis na tayo. At sinong aalis? Masyado naman kayong nagmamadali. Maupo muna kayo. Marami tayong pag-uusapan. Wika ng hindi kilalang lalaki. Nagkatinginan sina Danilo at Brenda. Parehong napapatanong sa pagkakakilanlan ng lalaki. Ito ang kausap ni Mang Tino kanina, at kung pagbabatayan ang itsura nito ngayon, mukhang may pinatay. Puro dugo ang mga kamay at damit. Ngumunguya pa ito. Maya-maya pa dinuro ang buto. Makahalatang daliri ng tao. Sino ka ba? Anong karapatan mong pumasok dito nang walang pahintulot? Umalis ka, mapapatay kita. Kukumustahin ko sana si Josepino, kaso matagal na pala siyang namatay. Napapatanong ako kung sa langit ba siya tinanggap o sa impyerno. Ubod kasi ng sama ang lolo mo. Nagnakaw lang ng yaman. Akala mo kung sino na. Kung hindi dahil sa ninakaw niya, malamang mangangamoy lupa yun. Hindi makakatikim ng ginawa. Ano bang sinasabi mo? Sino ka ba talaga? Wala kang karapatan na lapastanganin ng lolo ko. Patay na ang tao. Ano naman kung nasa kabilang buhay na siya? Nandito naman ang sadya ko. O sige, wala nang paligoy-ligoy. Nagmamadali na rin kasi ako eh. Hindi ka pa pinapanganak nung nangyari ang pagnanakaw. Yung lolo mo, kinuha niya ang alaga kong sigbin. Hanga ako sa tapang niya. Alam niya na isa akong aswang. Pero naglakas loob na pumasok sa aking dome para kunin ang alaga. Mataas ang kaalaman ng lolo mo. Namanipula niya ang alaga kong sigbin at nabigay sa kanya ang swerteng kayamanan. Nasaan ang alaga ko? Ilabas mo siya. Yang mukha mo, sigbin. Mukha bang may halimaw sa bahay na to, hoy? Namayapa na ang lolo ko. Huwag mo namang gawa ng kwento. Hindi ako nakikipagbiruan. Si Tino at Lagring. Itanong mo sa mag-asawang yun kung gaano katotoo ang sinabi ko. Kumpirmahin mo sa kanila. Yun nga lang, kung makakausap mo pa sila. Sa puntong ito, sumunod na sila sa lolo mo. Wika ni Roberto. Saka lang nalaman ng pangalan na may tumawag dito. Sa narinig, nakatakas ang mag-asawang Tino at Lagring. Hindi man maayos ang relasyon ni Danilo sa mga ito, umaasang lilitaw ang dalawa upang tulungan sila. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang tunog sa labas. Kanya-kanya sa paghiyaw ang mga nilalang na binalian ng leeg ni Mang Tino. Sa puntong ito, sa mismong harapan nasaksiyan ng mag-asawang Danilo at Brenda ang matinding laban sa pagitan ng magkauri. Aswang laban sa aswang. Ang kaibahan nga lang, hindi nagpalit ng anyo si Mang Tino. Pinamalas ang galing sa pakikipagtuos kahit nasa katawang tao. Bawat halimaw na lumalapit ay hindi nakakatagal. Pagkatapos balian ng leeg, titigil na sa paghinga. Si Roberto sa kabilang banda, malalim ang paghinga at nakakuyom ang kamao. Inaantay lang na matapos ang kasalukuyang laban para siya naman ang humarap kay Mang Tino. Gumugol pa ng ilang sandali bago nabigyan ng pagkakataon. Roberto, hindi pa tapos ang pag-uusap natin kanina. Nagmamadali ka naman sa pag-alis eh. Bastos ka. Kahit papano matanda ako ng ilang buwan sa'yo ha. Hindi ko rin inasahan na magpapakita ka pagkatapos sa ginawa mo. Natatandaan mo pa ba? Alin doon? 2 beses na ako napabisita dito. Hindi kabilang ang ngayon.
Nung una kayo mag-asawang sinalakay ko, pero dahil sa pag-eksena ng batang to hindi ko nagawa. Pangalawa nang nakaratay na sa banig si Josepino. Sigurado ko nangihinayang ka, Tino. Huli ka na nang mapansin mo, binibiktima ko ang yumao ng oras na yun. Wika ni Roberto, tunog nagmamalaki sa ginawang kalapastanganan. Habang nag-uusap ang mga ito, dahan-dahan namang inalala ni Danilo ang nakaraan. Ang problema, hindi pa rin matandaan ang nangyari. Napalitan ng galit matapos mapagtanto na si Roberto ang dahilan ng kamatayan ni Lolo Josepino. Nang ibalik ang pansin sa mga ito, nagsimula na ang pagpapalitan ng lakas. Tumilapon pareho sa bakuran matapos magkabanggaan. Walang nagpapatalo, parehong makikitaan ng pagka-agresibo at kagustuang makapatay. Nagmukhang itim na usok na sumasabay sa hangin sa sobrang bilis sa mga kilos. Hindi lang yun, saka na lamang mamamalayan ang pagbagsak kapag may kakalampag. Nalipat ang atensyon ni Danilo nang umaray ang misis. Sa puntong ito, nagdudugo at takot na takot. Nang mapansin ni Mang Tino ang nangyari, sumingit ng salita habang nakikipagtuos. Hanapin niyo sila, Greg. Magtulungan na kayo. Pagkatapos magamot ang asawa mo, pakiusapan mo sila, Greg, na ilayo kayo dito. Dali-daling inakay ang asawa at nagtungo sa kabilang tahanan. Naabutan si Manang Lagring. Nangihina man, pero minabuting asikasuhin si Brenda. Dinala sa loob. Habang ginagamot, inutusan si Danilo na magbantay sa pintuan. May umaaligid pang kalaban, bukod kay Roberto. Nahati ang pag-iisip at pag-aalala ni Danilo. Una sa asawa, pangalawa sa anino na basta-basta na lang nagpakita. Pangatlo, ang ingay mula sa tahanan kung saan hindi pa tapos sina Roberto at Mang Tino. Maya-maya pa napaigtad ng may tumalsik. Sinundan nito ng pagtilapo ng putol na kamay. Sa paglingon, dali-daling tumabi dahil tumilapo na rin ang katawan. Hindi malinaw kung kanino dahil hindi makikilala ang pagbumuka, puno ng sugat at dugo. Hinanap ng tingin ni Mang Tino kaso hindi magilap. Hindi mapakali habang nakatitig sa katawan. Magkahubog sina Mang Tino at Roberto kaya naguguluhan kung sino ang nakaandusay. Maya-maya pa umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Naalerto si Danilo dahil papalapit ito sa kanya. Hindi naglaon dalawa pang katawan ang bumagsak. Gilit ang leeg, wala ng buhay. Sa kadiliman nakatitig ang anino. Walang ideya kung sino kaya nanatiling alisto. Nang kumilos ito, akma sanang tataga pero naudlot dahil si Mang Tino ang bumungad. Sugatan, napuruhan ng pisngi, hirap nang ibuka ang isang mata. Inalalayan ito papasok para magamot ng asawa. Hirap man, sinikap makapagsalita para mabigyan ng detalyadong utos si Danilo. Tinapos ko na ang mga kalaban, lalong-laro na si Roberto. Kagaya ng ginawa natin nung gabi, magukay ka. Sunugin ang bangkay, buhusan mo ng langis, tabunan ng lupa, siguraduhin mong tama ang lalim, yung hindi mahuhukay ng kahit na sino. Dalian mo! Tumango si Danilo. Nakita na ring maayos ang kalagayan ng asawa kaya tumalima kagad sa utos. Pawisang hinila ang bawat bangkay. Mabilis ang pagbungkal sa lupa. Natataranta pa habang binubuhusan ng langis. Kamuntikan pang masunog ng sindihan. Nagmamadali sa pagdistansya matapos sumiklab ang apoy. Nang maging abo, saka lang napanatag. Napaigtad pa ng magsalita si Mang Tino. Nagdadalawang isipang paniwalaan ang presensya dahil kanina lang saksi siya sa panghihina nito. Oras na rin para malaman mo ang katotohanan. Hindi na sabi noon dahil akala ko hindi aabot sa puntong ito. Tama ang narinig mo mula kay Roberto. Hindi sariling sikap ang puhunan ng yaman ni Josepino.
Mula ito sa biyaya ng inalagaang Sigbin na ninakaw lang din kay Roberto. Kung naalala mo, sinabi ko sa iyo na may ginawa ka noong kabataan mo, hindi ba? Ang totoo niyan, sa sandaling yon magkaharap kami sa loob ng bahay ni Roberto. Kamuntikan niya nang mapatay ang asawa ko. Mabuti na lang dumating ka. Naaga mo ang atensyon niya kaya nakabuelo ako. At tama rin ang sinabi niya na siya ang pumatay sa lolo mo. Maniwala ka, hinanap ko siya para igante si Josepino kaso hindi ko matunton. Ngayon siya na mismo nagpakita, kaya sinigurado ko mapapatay siya. Nasaan ho yung Sigbin? Wala akong makita sa loob ng bahay. Gusto ko lang makita ang halimaw na naging dahilan ng kamatayan ni Lolo at pananalasa ni Roberto. Sa hindi malamang dahilan nawala na rin ang Sigbin. Kahit ang lolo mo hindi alam ang dahilan ng pagkawala. Hinanap namin, inantay, pero hindi na bumalik. Hindi ako sigurado pero baka nakahanap ng bagong tirahan. Huwag kang mag-alala, hindi na yun babalik sa dating itinuring na amo at ngayong wala na si Roberto at mga tauhan niya, wala nang gagambala sa inyo. Malaya na kayong dalawa. Wika ni Mang Tino. Sinundan ng pagtapik sa balikat. Ito na rin ang nagbitbit na mga gamit at naglakad pauwi. Sumunod kagad si Danilo. Sinuri ang kalagayan ng asawa pagpasok ng tahanan. Paglipas sa mga araw inilabas si Brenda ang panganay na anak. Biglaan at dahil hating gabi, si Manang Lagring ang naging kumadrona. Nababahala man dahil may lahi ito at sanggol ang aasikasuin. Naging positibo si Danilo. Sa kabutiang palad naging maayos ang takbo ng panganganak. Dinala sa ospital para ipasuri. Malusog ang bata. Naging buhos ang atensyon ng mag-asawa sa kauna-unahang anak. Dahil dito unti-unting nabura ang naging karanasan na kinasangkutan. Lumipat na rin ang tirahan matapos matagumpay na naibenta ang bahagi ng lupa. Sa paglipas ng panahon, naisip ni Danilo na balikan ang lugar. Kaso nga lang wala nang naabutan. Ang kubo ni Mang Tino at Manang Lagring, animoy hinagupit ng bagyo. Sirang-sira. Nagtanong-tanong sa dumaraan pero walang nakakaalam kung nasaan ang mga ito. Nangihinayang dahil wala pang maayos sa pag-uusap pagkatapos ng pangyayari. Hindi nawala ng pag-asa. Kapag nakakaluwag sa oras ay bumabalik sa lugar. Wala mang maratnan, patuloy pa ring bumabalik. Ito na lamang ang naisip na paraan bilang pasasalamat sa sakripisyong tulong ng mag-asawa. Saka lang tumigil si Danilo nang maibenta lahat ng lupain. Kabilang ang parte na kinatarika ng sirang kubo. Mula sa araw na yun, nawala ng pag-asang makita muli si Mang Tino at Manang Lagring, ang dalawang mag-asawang aswang na tumulong sa kanilang buhay. Ang dalawang mag-asawang aswang na patuloy na kinakatakutan ng lahing aswang. Patotoo sa Marahuyo Bracelets. Balik sumpa o rebuelta sa mga mangkukulam, mambabarang, o sa mga taong nagbibigay ng negatibong enerhiya. Maayos na pagtulog sa gabi, na wala na yung mga panggagambala, yung mga bangungot, yung mga pangangati. Ilan lang yan sa mga patotoo ng Marahuyo Bracelet natin mga kabayan. Ito ay depende sa espiritual, kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandyan din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik sa taong nagbigay. Marami ng patotoo ang Marahuyo, kitang-kita naman sa reviews natin kabayan. Kung interesado ka sa gamit na ito, kung nangangailangan ka ng kontra sa lahat ng sumpa at negative energy sa 2026, ito na ang tamang pagkakataon para kumuha. Kung interesado ka, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.